Kanina po sa ating Sunday School ay binigyan natin ng introduction na sa ating mga decisions ay kailangan po ay tama yung motivation. Okay? Ang ibig pong sabihin nun, saan nakabase yung decision na ginagawa natin? Lalong-lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Ang unang tinignan natin, our decisions must not be based on circumstance. Si Michael ay hindi naririto sa church dahil may bang binigay sa kanya kuya niya. Kundi may bang wala, dapat nasa sambahan siya every Sunday. Pangalawa ay not only circumstance but convenience. Ang paglilingkod po sa Panginoon is not out of convenience. Pag wala ka nang ginagawa, pwede na nagawin yung gawain ng Panginoon. Pagka wala nang assignment, okay, sa church tayo. Pagka walang trabaho, sa church tayo. So, ang sabi sa atin, we are not making decisions out of circumstance, out of convenience, and then pangatlo, out of pretext. Okay? Hindi dahil sa sasabihin ng iba. Okay? Tayo po ay Bible College student. Yung acronym ba? Acrostic. Tama? Yung letter B sa Baptist ay ano? Biblical authority. Biblical authority, A is autonomy of the local church. B, priesthood of all believers. T, true ordinance. I, individual soul liberty. S, separation of state, church. T, true ordinance ka naman. Two offices. Letter S, tapos na, Baptist lang. Okay. So, sole authority. So, hindi po tayo nagde-decide for serving the Lord dahil sa sasabihin ng ibang tao, kundi anong sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Ito yung dapat. Kung magde-decide tayo is out of, ang sabi sa atin ay conviction. So, lahat po tayo, dapat naintindihan natin, we're doing this dahil ito yung conviction natin. Ang ibig kong sabihin ng conviction, deeply held belief. Okay? Malalim na paniniwala na nakabase sa salita ng Panginoon. So titingnan po natin ngayong umaga ay yung 3 convictions about the church. Kailangan po may tama tayong convictions about the church. Marami sa atin, we're not doing things for the Lord and to the church dahil hindi natin alam yung dapat na conviction meron tayo about the church. Okay? Kailangan naintindihan natin yun kasi merong effect sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, yung ating pong mga decisions na ginagawa dahil hindi po natatama. Okay? Alam nyo, kailangan itama natin yung ating conviction. Okay? Lalong-lalo na sa church. Kasi pag hindi ganon, yung ang naapektuhan yung gawain ng Panginoon. Okay? Next Sunday, meron tayong Lord's Supper. Kung kayo'y miyembro ng iglesia, dapat binibigyan nyo ng importansya yung Lord's Supper. Alam niyo kung bakit? Ang sabi, tama po, ang Lord's Supper is only a remembrance. Tama. Pero ang sabi ng Biblia sa atin, the night before na ang Panginoon ay mamatay, nagkaroon po ng Lord's Supper sa upper room. Ang sabi niya, you do this in remembrance of me. Okay? Gawin niyo ito para alalahanin mo ako.
dapat naintindihan natin eh. Kung miyembro kayo ng, ako, nagtataka nga sa, meron tayong kaibigang church na hindi sila naglo-Lord Supper. And I don't know kung bakit. Samantala, ang sabi ng Biblia, nakasabi yung frequency, as you can. Diba yung, hindi sinabi doon na isang beses lang. Kaya nga tayo, ay at least ginawa natin 2 times a year. Pero masama din naman yata yung linggo-linggo. Kasi naman yung iba, kasi linggo-linggo, soft drink na ginagamit. Saka yung biscuit sa sa nisi na pinapala. Yung broken, pangit din naman yun. Dahil nawawala na yung talagang. So, ang sabi po sa atin, anong conviction mo about the church? 3 bagay dapat na magpapalalim sa ating conviction para pahalagahan natin ang church. Kasi po, pag hindi nyo naintindihan yung conviction na ito, kaya pala ganyan ang ugali natin. Alam mo, sabi ng Biblia, sa ating lesson sa Bible College, you should know how to behave in the house of God. Dapat alam niyo paano mag-ugali sa bahay ng Diyos. Okay? Na siyang haligi at suhay ng katotohanan. Okay? So, tingnan po natin ngayong umaga, convictions about the church. Number 1, ang sabi sa atin ay, Jesus loves His church. Ito yung unang conviction. Jesus loves His church. Ang sabi po sa Ephesians 5:25, ang sabi, husband, love your wives, just as Christ loved the church and gave Himself for it. Ang sabi, mga asawang lalaki, ibigin nyo ang inyong mga asawang babae, kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Ang sabi doon ay, kung paanong ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para dito. Again, nabanggit ko kanina si Ninoy. Ang sabi, namatay siya because he valued this country as a country worth dying for. Kaya sa willing, di ba, meron ng sa kanya, meron ng warning sa kanya, huwag ka nang bumalik sa Pilipinas kasi mamamatay ka. At sabi niya, I am not afraid of dying. Because this country is worth dying for. Kung sininoy nga, at pinahalagahan niya lang alin, yung bansa. Pero si Kristo po, ang sabi niya, ay He gave Himself for it dahil iniibig niya ito. Tandaan niyo po, pasalamat kayo, naging miyembro kayo ng iglesia. Dahil yung iglesia, mahal ni Kristo. Pero kailangan maintindihan nyo na kung si Kristo mahal ang iglesia, kayo ba mahal yung iglesia? Ang sabi po sa atin, it is the church na kung saan ang ating Panginoon ay namatay. Ang sabi po, Christ died and sacrificed Himself, gave Himself for who? The church. Ibinigay ni Kristo yung kanyang sarili para kanino? Sa iglesia. Hindi po yung building, kundi kayo na nakaupo. Kaya, alam nyo, yung lagi bumabalik sa aking alaala, yung lesson namin sa Doctrine of Angel, yung angelology. Alam nyo ba na yung mga angels na nag-revolt against kasama ni Satan, hindi sila nabigyan ng kaligtasan. Pero tayong tao, na ang sabi sa atin ay na yung ating ama na si Adan at si Eva, ang sabi sa atin ay sumuway. At dahil doon, ang sabi sa atin, sa magitan ng isang tao pumasok ng kasalanan at naranasan ng lahat ng kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala.
Pero ang sabi sa atin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth that He should not perish, but have everlasting life. Principle number 1, conviction number 1. Mahal ni Kristo ang Iglesia. At kung mahal ni Kristo ang Iglesia, at kung kayo'y miyembro ng Iglesia, ibabalik niya yung pagmamahal na binigay sa inyo ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa Iglesia ang kanyang kinamatayan. The least we can do, yung pinakamaliit na pwede natin magawa, ibigin natin yung Iglesia ang kinamatayan ng ating Panginoon sa Kristo. Alam nyo, sabi nila, nasayang daw yung kamatayan ni Ninoy. Dahil hanggang ngayon, ang bansa natin ganito. Pero alam niyo ba na sa ginawa ng ating Panginoong sa Kristong kamatayan sa cross, walang nasayang? We are given all the opportunity and the privilege na makabahagi sa Iglesia, not only na iligtas tayo sa pagitan ng biyaya ng ating Panginoong sa Kristo, and then tayo inilagay pa sa Iglesia. Alam niyo ba na hindi lahat ng naligtas na ilagay sa Iglesia? Hindi naman sinasabi natin kung hindi kayo miyembro, hindi kayo ligtas, hindi po. Pero ang sinasabi natin, mas privileged tayo na naligtas at pagkatapos na ilagay sa kanyang Iglesia. Dahil ang sabi ng Biblia sa atin, kung meron mang dapat na conviction tayo, is that we must love the church. Pahalagahan natin yung Iglesyang kinamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Iglesia, ang pasalamat ko po ay dahil bilang pastor, naisipan nyo na maglingkod sa Panginoon through this church, sa pangunguna ng inyong lingkod. Pero still, ang sabi ng Biblia sa atin, the number one conviction for the church na dapat nating maintindihan, Jesus loved the church and Jesus loves you. Ang hinihingi lang sa atin, you give back that love. Tayo po kailangan maintindihan na nagre-reciprocate yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Sa mag-asawa, ang problema kung iisa lamang ang umiibig. Bagaman ang pag-ibig ng Panginoon, kahit hindi mo siya ibigin, iibigin ka pa rin niya. Pero sana naman, out of that, yung katotohanan na dahil sa pagmamahal niya, binigyan niya yung kanyang sarili, hindi kaya sobrang tigas naman ang puso natin. Hindi kaya, ano naman ang puso natin na hindi natin maintindihan na kung paano ang Panginoong Jesucristo namatay para sa kanyang Iglesia dahil minamahal niya ito. Hindi kaya pwedeng ibalik naman natin sa magitan ng pagtatapat natin sa kanyang Iglesia. Yes, we are serving the Lord. Pero saan? Maraming nagsasabi, I am serving the Lord. Saan ka naglilingkod? Wala naman sa Iglesia. Hindi ba malinaw sa Biblia na kung gusto nating maglingkod sa Panginoon, you will do that sa pagitan ng Iglesia? Wala akong para church. Ang ibig pong sabihin ng para, outside of the church. Kung gusto nyo maglingkod sa Panginoon, you do that in a local church. Hindi nyo pwedeng sabihin, okay, sa akin pwede nyo sabihin, pero sa Diyos hindi, dahil may salita ng Diyos eh. Kung gusto nyo maglingkod sa Panginoon, you do that in a local church. Dahil yun ang pattern. Ngayon, marami nagsasabi, naglilingkod ako sa Panginoon, kahit wala ako sa Iglesia. Mali po yun sa Bible. Gusto kong linawin sa inyo. Mali po sa Bible yun. Kung gusto nyo maglingkod sa Iglesia, sa Panginoon, you do that in a local church. You become a member of the local church and you will be given the ministry. Yun ang binigay sa atin. Ang sabi ng Bible, kanina yung binigay, you go into all the world.
Sa church. Disciple them. Baptize them. Saan yun? Sa church. Ang sabi sa atin, hindi namatay ang ating Panginoon sa ministry sa labas ng church. Hindi po. Namatay ang ating Panginoon for the church. Okay? Kaya tulungan tayo ng Diyos na dapat nating maintindihan na yung conviction na meron tayo, dapat naintindihan natin iniibig ng Diyos ang church. At kung iniibig ng Diyos ang church, you must also love the church. Okay? Jesus Christ gave Himself to the church. And kung kayo miyembro ng church, dapat iniintindi nyo na namatay ang Panginoon para sa iyo. At dahil doon, paahalagaan ng bless ang kinamatayan ng ating Panginoon. Kanina, nabanggit natin yung Hebrews 10:25. Ang sabi doon, we are not to forsake the assembling of ourselves together as a manner of some. Sa pagsamba mong ginagawa, nagbibigay ba ng importansya yun or nagpapakita ba yun na iniibig mo ang iglesia? Sana willing tayong sagutin, hindi. Pero after that, may we decide. Ang sabi ng ang sabi ni Joshua, if it seem evil to serve the Lord, kung masama na maglingkod sa Panginoon, then mag-decide kayo. Choose you this day whom you will serve. Kasi ayaw ng Diyos. Alam niyo yung sa Revelation, ano bang church yung lukewarm? Laodicea? Ang sabi ng Panginoon sa Laodicean church, isusuka ko kayo. Kasi hindi ko malaman kung mainit kayo o malamig eh. Sabi ng Panginoon, sana malamig ka na lang o mainit ka na lang. At least alam ko paano i-decide. Malagihay ka eh. Ano yung malagihay? Nakakasuka pala yun. Yung mainit na tubig na hindi mainit at hindi rin naman malamig. Na pag ininom mo yan, nasusuka ka. Ganun ang hindi ako nagsabi niyan. Hindi. Ang Bible po ang nagsasabi sa Revelation, isa sa 7 churches, ang Laodicea, ang sabi ng Panginoon, isusuka kita kasi hindi ko alam kung mainit ka o malamig. Sana malamig ka na lang para madali kitang para alam ko gagawin ko sa iyo. Para mainit ka na lang. So ang sabi sa atin, conviction number 1. Jesus loves the church. Tanong lang, conviction nyo, mahal nyo ba ang church? Kasi, kung mahal nyo ang church, you do something para ipakita yung pagmamahal na ito. Right? So, sabi sa atin, number 1, do you love the church? Ang sabi, Christian. Alam niyo yung word na as, yan, yung sabi doon sa 1 John 3:16, this is how we know that what love is. Jesus Christ laid down His life for us. Sino yung us na yun? Kayo po yun. Jesus laid down His life for us. Okay? Ang sabi dito, yung us is us, church. Christians that say, I love Christ but I don't need to be involved in the church are immature. Kung kayo po'y mananampalataya at sinasabi niyong hindi dapat mag-involve sa church, then you are immature. Bata kayo sa Panginoon kasi hindi niyo naintindihan ang sinasabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, after na kayo po'y makakilala kay Kristo, you grow in the knowledge. Yung conviction ay kailangan po, pagkatapos na tayo makakilala sa Panginoon, dapat tumatatag yung conviction. Ano yung conviction na yan? Na iniibig ng Diyos ang kanyang iglesia.
At sa atin, anong binubunga nun? Iniibig natin ang kanyang iglesia. Alright? At sa pamamagitan ng ating pag-ibig na ito, nagkakaroon tayo ng involvement sa church. Pag sinasabi natin, I want to serve God, I want to serve Jesus Christ, and I don't need to be involved, then you are immature. Hindi natin naiintindihan yung sinasabi ng salita ng Panginoon. You have to be involved in the church. Kailangan po, meron tayong involvement sa church. Kasi po, yun po yung expression na tayo po umiibig nga sa Panginoon. Hindi po pwede na sasabihin natin that we love the church, we love Jesus Christ, and yung bilang iniibig natin si Kristo, iniibig natin ang iglesia. Ano? Anong involvement mo sa church? Are you sure na conviction nga yung sinasabi mo na ikaw ay iniibig mo ang iglesia? Kasi, lagi sinasabi ng mga nanay, pag sinasabi ng mga tatay, I love you, hindi ko naman nakikita sa iyo eh. Di ba laging ganyan pag sinabi ng asawa ng lalaki, I love you. Okay? May question eh. Bakit? Hindi kasi nakikita. Hindi kaya totoo yun sa Diyos? Kung sinasabi natin that we love Jesus Christ and we love His church, anong involvement mo na nagpapakita ng pag-ibig mo sa church? Sabi nga it is not enough to love God. You must love the church too. You must love what Christ loves. Kung iniibig niyo ang Diyos, then you must love His church also. Dahil kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos at hindi mo naman pinapahalagang ang iglesyang kinamatayan niya, paano naman sasabihin yung pag-ibig na yun? Okay? So ang sabi po sa atin, Jesus actively involved in building the church, bringing them in, building them up, training them up, and sending them out. Okay? Ang sabi sa atin dito, Jesus loves the church. Conviction number 1, do you love the church? And what are you doing to show that you love the church? Yung bang pag-attend mo ng isang beses every once in a full moon, nagpapakita ba ng pag-ibig sa iglesia? Yung bang magpakita ka dito kapag ka meron lamang ang tawag dito, may event? Is that showing your love to the church? Nagpapakita ba ng pag-ibig natin sa Panginoon yung hindi natin pakikisama sa kanyang iglesia? Is that the love we're saying? Ito ba yung pag-ibig na sinasabi natin? Ang sabi sa atin, dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa kanya. Kayo ba? Kung hihingin yung pagkakataon, at nagpapasalamat tayo, hindi hinihingi yung pagkakataon na mamatay para sa iglesia. Yung ating mga forefathers, yung mga apostles, yung mga Baptist nung araw, pinapatay sila. Bakit? Dahil doon sa conviction na yun. That Jesus loved the church, and because Jesus loved the church, these people loved the church also, at dahil doon, pinatay sila. Masalamat nga tayo eh. Hindi pa hinihingi sa atin na dahil sa pag-iibig natin sa kanyang iglesia, papatayin tayo. Siguro papatayin tayo sa asal. Pero yung papatayin dahil sa pag-ibig sa iglesia, sino lang dito po nakaranas ng o nakakita na pinatay dahil sa kanyang pag-ibig sa iglesia? Wala eh. Siguro pwedeng sampulan natin. Sino una? Dito? Hindi! Bakit ganon?
Di ba? Bakit gano'n? Samantalang, ang sabi sa atin, yung ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang pag-ibig sa iglesia, namatay siya. Pinatay siya. At tayo naman, hindi naman hinihinging mamatay. Ang sinasabing mamatay sa atin, hindi itong buhay na ito. Ang sinasabi, ang mamatay sa atin, yung lumang pagkatao. Di ba? Yun lang ang hinihinging mamatay sa atin eh. Yung dating ikaw na hindi sumusunod sa Panginoon, yun ay mamamatay. Yun ang hinihinging mamatay sa atin. Yung dating 1 taon ka bago sumamba, dapat namamatay yun. Pinapalitan na sinasabi ng Biblia, every Sunday is the Lord's Day. Dapat namamatay yun. Yun ang dapat namamatay. Yung ugali natin na hindi tama, namamatay dapat yun. Ang sabi kasi sa 2 Corinthians 5:17, kung ang sino may na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang dating mga bagay nagsilipas na. Pasalamat tayo, yun lang ang hinihingi na mamatay sa atin. Hindi pa hinihingi na kasama ng kamatayan natin sa bagong pagkatao, yung buhay natin. So, ang sabi po sa atin, number 1, conviction, Jesus loves His church. Number 2, Jesus wants unity in His church. Conviction number 1 is Jesus loves the church. Number 2, Jesus wants unity in His church. Alam niyo ba na ang bawat pamilya daw, walang perfect. Ang bawat pamilya, ang sabi sa atin, is dysfunctional. Ibig sabihin, merong mga pagkakataon at hindi lamang paminsan-minsan laging merong dysfunction. Yung dapat ay aksyon ng tatay, hindi niya ginagawa. Yung nanay, dapat ganito siya, yung anak ganito. So, dysfunctional ang family. Pero yung ba'y sapat para maghiwa-hiwalay sila? Alam mo, may problema sa pamilya. Anong gagawin ni tatay? Aalis na lang. Hindi. Kahit may problema sa pamilya, ay nagsasama-sama sila. Di ba? Kasi wala namang perfect eh. Walang perfect na asawang lalaki, walang perfect na asawang babae, walang perfect na anak. Pero kung hindi ba sila perfect, hiwa-hiwalay na lang tayo? Hindi po. Pero ang sabi sa atin, sa Bible po, ang sabi, Jesus wants unity in His church. Sana po, sa 1 Corinthians 13, anong pinag-uusapan doon? Ang sabi doon, kung may manghula at walang pag-ibig, wala akong kabuluhan. Di ba sabi doon? Ang sabi po, alam niyo ba yung chapter 12 pala niya, bago yung chapter 13, yung chapter 12, ang pinag-uusapan pala dyan is the unity in the church. Ang sabi po sa atin, kailangan po maintindihan natin. Sabi dito, we are not in competition with one another. Dapat po hindi tayong nag-aaway-away. Alam niyo sa church, nakakalungkot na merong umaalis dahil sa awayan ng magkakapatid. Sa church, dahil sa inaway ni pastor, I don't know. Sana walang umalis dito dahil inaway ko kayo. Dahil ayaw kong makipag-away. We are not in competition with one another. Ang sabi sa atin dito ay ang kaaway natin. Ang sabi, we are in the same team. We are not your enemies. Hindi ang kaaway natin ay ang mga kapatid. Ginagamit lang sila. Alam niyo, nakakalungkot ano? Hindi kasi natin naintindihan eh. Hindi ang kaaway natin ay ang mga kapatid. Alam niyo, pagka meron kong awayan sa church, hindi natin naintindihan na pwede palang ginagamit tayo ng kaaway. Huwag mong patulan. Kasi ginagamit tayo para yung church ma-disunite. Eh? Alam niyo, tayo sa pamilya, meron talagang may friction talaga yan eh, may pressure talaga dyan eh. Pero dapat lagi nating maintindihan na hindi ang kaaway mo yung asawa mo. Hindi ang kaaway mo yung anak mo. Meron pong talagang kaaway si Satanas.
Nasisirain yung pamilya na nagsasabing maglilingkod kami sa Panginoon. Ang problema natin, ang nakikita natin yung taong katabi natin. Ang problema natin, ang nakikita natin yung kapatid natin. Ang problema natin, ang nakikita natin si pastor. Ang sabi sa atin, nasa isang team tayo. Parang yung sa basketball, nalimutan yung goal niya kung saan. Abay, tumakbo doon at sumyo. Shoot pa. Ano ba yung counted sa kalaban ba yun? Kalaban niya. Hindi kaaway ka. Hindi ka kakampi. Dapat alam mo yung court mo. Tayo po dito, para magkaroon tayo ng unity, dapat alam niyo kung sinong kasakpi niyo at kaaway niyo. Kung kayo pong lahat ay miyembro ng iglesia, dapat maintindihan niyo walang kaaway dito. Pag may away, hinahayaan natin yung kaaway ang gumawa sa atin. At ang masama, nagpapagamit tayo. Tulungan tayo ng Diyos. Sana, hindi tayo ang maging dahilan para magkaroon ng away sa iglesia. And ultimately, ay ang iglesia ay mawasak. Alam niyo ba kung sinong tuwan-tuwa kapag merong awayan sa church? Tuwan-tuwa si Satan. Amen. Na-amen kayo. Salamat kayo. Yung sa taas, amen kayo, hindi eh. Amen eh. Ayaw pa kayo mag-amen eh. Anong sinasabi sa atin? Jesus wants unity in the church. Ang sabi, we are on the same army, and there is an army, his name is Satan. Si Satan pala po. Ilang porsyento ng angels ang humiwalay? Bible college? 1/3. 1/3 po ng angels ang sumama kay Satanas. Yun po ang kaaway natin. We are dealing not with flesh and blood, but principalities and powers in the air. Yun po yung mga diablo. Yun po yung mga demonyong kasama ni Satanas na ating kaaway. Yun ang dapat kinakalaban nyo, hindi yung katabi nyo kapatid. At kung gumagawa man siya ng away, panalangin nyo. Dahil nagagamit siya ng kaaway. Ang problema natin, yung conviction na yan, hindi natin naintindihan eh. Kaya sa church, every now and then, merong umaalis na miyembro ng church. Bakit? Dahil nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan at dahil dito, naghiwalay. Sino natutuwa? Diyos ba? Hindi po. Every time na merong aalis sa church dahil sa hindi pagkakaintindihan, hindi Diyos ang natutuwa. Iba po ang natutuwa. Kapag gumagawa tayo ng mga bagay to disunite the church, hindi ang Diyos ang natutuwa. Natutuwa po yung kaaway natin dahil yun talaga ang trabaho niya. Sa pamilya nyo, meron kayong hindi pinagkasunduan at meron kayong away. Sinong natutuwa? Diyos? Natutuwa ba ang Diyos sa mag-asawang nag-aaway? Natutuwa ang Diyos na naghiwalay ang mag-asawa dahil sa away? Hindi po Diyos ang natutuwa. Ang natutuwa ay ang diablo. Dahil gusto ng diablo na ang pamilya masira. Kasama ng pagsira ng pamilya, iglesia. Diba? Pagka ang mag-asawa ay naghiwalay, nahihiya ng sumimbayan. Bakit? Alam niya meron siyang sinira. So anong sinasabi sa atin? Jesus loves the church and Jesus wants unity in the church. Kung miyembro kayo ng iglesia, sana nakikipag-isa kayo sa Lord's Supper. Dahil isa po yung indication that we want unity in the church. Sino ba ang bahagi ng iglesia? Sino ang magpaparticipate sa Lord's Supper? Dapat yung miyembro ng iglesia. Kung miyembro kayo ng iglesia, merong Lord's Supper, nasaan kayo? Hindi kaya nagbibigay tayo ng dahilan para mag-disunite ang church? Hindi kaya, alam nyo, hindi natin naaminin yun. Di ba yung sasabihin natin, ako'y bahagi ng disunity sa church. Alam niyo kung bakit hindi natin naintindihan kaya? Kasi yung conviction natin, hindi natin naintindihan.
Ang sabi, Jesus loves the church and Jesus wants unity in the church. At kasama ng unity ay yung pagka meron pong gagawin, lalo na yung Lord's Supper, dapat na andyan tayo kasi yun yung ating pong bahagi na maipakita that we are part of the unity of the church. Pag wala kayo, isa po yan sa nagiging dahilan para yung disunity mangyari sa atin. Kasi anong sinasabi nun pag wala kayo sa hindi kayo interesado? At kalamitan, pag hindi ka interesado, meron kang dahilan. Ano yung dahilan na yan? I don't know. Pero ako'y naniniwala na yun ay nag-disunite sa church. So, tulungan tayo ng Diyos. Na kung gusto ng Diyos ng unity, then we do our best para makatulong para yung unity na yun ay manatili. Alam niyo, ang katawan, ang daming parte. Tignan nyo kapag hindi united ang function ng katawan. Yung bata na epileptic, yung kapatid ni Pastor Chris ay meron siyang seizure. Ang masama yung nauuntog yung ulo niya sa semento, pag mababagsak siya. Anong dahilan nun? Hindi nagpa-function, hindi nag-work together yung katawan. Pag ganon, may problema tayo. Ang kinamamatay, hindi yung seizure. Ang kinamamatay, pagka gumawa yung dysfunction sa katawan, babagsak siya, mabababok ang ulo, nung isang araw daw, putok yung ulo eh. Nakahiga na yun ha. Ang problema, tumama doon sa kanto ng wall, ng kanyang ulo. Bakit? Dysfunctional yung kanyang katawan. Hindi organized yung kanyang unity ng kanyang katawan hindi nangyari, kaya nagka-problema. O hindi pa iinom ng gamot na maintenance para hindi atakihin, hindi mangyari. Ang church po nagiging dysfunctional kapag ang isang miyembro hindi gumagawa para makatulong sa unity ng church. Sana kung inaaring mong miyembro kayo ng iglesia, meron kayong gagawin. You help to keep the unity of the church. Dahil kung hindi kayo tumutulong sa unity ng church, anong itinutulong ninyo? Isa lang naman yun. Kung hindi ka natulong sa unity of the church, anong itinutulong natin? Disunity of the church. Alam niyo ba, ang isang pinakamahirap gawin sa church ay ma-unite ang church to do yung ginawa ang gusto ng Diyos sa church. Kaya mahirap gawin ang gawain dahil maraming mga miyembro ng iglesia are not working for the unity of the church. They are working for the disunity of the church. Kaya ang church kahit anong gawin, hindi maabot yung dapat gawin sa Panginoon. Dahil mas marami are working for the disunity of the church. So, ang sabi po sa atin, number 1, Jesus loves the church. And then number 2, Jesus wants unity in the church. And then third, ang sabi nga dito, the world will be one when the church is one. The world will be one if the church is one. The world will be one if the church is one. The the world will be one if the church is one. Maaabot ang mundo kung tayo po ay isa lamang. So, third, last, ang sabi sa atin, the church will last forever. Alam niyo ba, na pagkatapos na tayo, ano yung susunod na pinakamalapit na mangyayari? Babalik ang Panginoon, di ba? At ang sabi, merong mararapture. Sino yan? Yung church. Bagaman kahit believer na hindi na baptized, ira-rapture din sila. Ano susunod na gagawin after ng rapture? Bema judgment. Pagkatapos ng Bema judgment,
Marriage supper of the Lamb. Sino ang makakasalan ng Panginoon? Yung church. Ang theory, kapag ka kayo ay naging mananampalataya, hindi na mabaptize sa isang local church, mararapture din kayo. At pagkatapos, haharap kayo sa Bema Judgment, and then, all of a sudden, yung marriage supper. Ang sabi, pag hindi kayo miyembro ng church, anong gagawin nyo ron? Sa kasalan? Eh di kayo yung bisita. Hindi ba? Ano nang mas masaya? Yung kinakasal o yung tumitingin, nakakain lamang, kaya nandun? Hindi kalimitan dun eh. Hindi naman natutuwa yan sa ikakasal eh. Hindi! Natutuwa yan sa handa. Kaya nga, hindi pa tapos ang kasal eh. Ang charap mo ano. Ganun daw ang mangyayari sa mga mananampalataya na hindi naging bahagi ng iglesia. At least sa langit pa rin. Pero ang sabi, the church will be forever. All that nation, walang forever. Imagine you and me. Walang forever ang alda. Ang may forever ang church. Basahin yung Bible nyo. Kahit nga yung alda, hindi nabanggit sa Bible eh. And I don't know kung mapupunta sa langit yung aldab kasama ng aldab na Isaw. Pagka ang aldab hindi nakakilala kay Kristo, sa impyerno pupunta yun. Kasama ng aldab nation. You and me, forever sa impyerno. Pero alam niyo ba ang forever? Iglesia. Kung kayo po'y miyembro ng iglesia, sanay-sanay niyo na dahil pagdating sa langit, iglesia pa rin ang tawag doon, makakasalan ng Panginoon. Kaya nga ngayon, pinipilit natin yung mga, kung kayo'y marunong kumanta, gamitin niyo sa Panginoon dahil yung pagkanta, forever sa heaven. Huwag lang yung my way, ha? Ibang way ang pupuntahan niyo. Pero ang church na umaawit sa Panginoon, forever po yan. Dahil ang sabi, sa langit, dadating ang panahon, pakakasalan ng Panginoon yung kanyang iglesia. Forever. Sa Panginoon tayo magpakailan. Okay? So, ang sabi ng Biblia, conviction number 1, Jesus loves the church. Jesus wants unity in the church, and the church is forever. Ang pag-ibig ni Brother William, hindi po forever kay sister. Ang forever ay yung pagiging miyembro ni Brother William ng iglesia. Gaano mang kamahal ni Sister Shirley ewan ko naman kung gaano kamahal ni Brother and ni Sister Shirley natatapos yun. Pero yung pag-ibig ng ating Panginoon kay Sister Shirley at kay Brother William, hindi po yun natatapos. Kasama ng pagiging miyembro nila ng iglesia, madadala nila hanggang sa langit. Yung nga yung pag-aasawa nyo, hindi nyo kaya alam nyo sabi ng Bible. Sa Bible kasi, pag may kapatid na babae, halimbawa, yung mga alitagtag sisters, ang dami. Halimbawa, may asawa si Juanita, si Pauline. Halimbawa, nawala si Juanita. Ang sa Bible, yung susunod na kapatid, pwedeng maging asawa ni Pauline. Para magpatuloy. Hanggang sa maubos yung lahi ng kalitagtag. May tanong, sa langit, sino ang asawa ni Pauline? Si Juanita pa rin. Hindi naman papayag yun eh. Tanungin ko kayo, papayag ba yan? Hindi pa. Alam natin, hindi papayag. Pero sa langit daw, ay salamat. Sa langit, wala nang asawa si Pauline. Sa langit, wala nang asawa si Juanita. Kahit ipilit niya, asawa ko! Hindi ko pa nang asawa niya. Ilang taon mo nang asawa. Tama na naman! Yun ang theology dun eh. Pero magtagal mo ng kasama din sa langit, asawa mo. Aba, ba naman?
Wala. Nalibang Mormons kayo, kahit 30. Pwede. May asawa pa rin doon sa langit sa Mormons. Kaya mag-Mormons na lang kayo. Hindi. Anong sinasabi? Sa langit po wala nang pag-asamahan. Pero ang pagiging miyembro ng iglesia meron. Kasi forever po yun. So kung meron man kayong dapat pahalaga, hindi asawa nyo. Baka man dapat pahalaga na asawa kasi hindi pagluluto yan. Magugutom tayo ng mga matay, ang dali natin pumunta sa langit. Yeah. Kung meron mong mas mahalaga, iglesia yun. Okay? Hindi tatay, hindi nanay, hindi asawa. Iglesia. Dahil ang iglesia lang ang may forever. Okay? So, principle number 1, Jesus loves His church. Number 2, Jesus loves unity or wants unity in the church. The number 3, the church is forever. Kaya pahalagahan niyo po yung pagiging miyembro niyo ng iglesia kasi hanggang sa langit dadalhin niyo. Tayo po sa langit.